Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimisyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Or actually, sa kwentong aswang at kababalagan, palagi ko nakakalimutan na iba na nga pala yung channel natin. But anyway, medyo okay na po yung pakiramdam ko. Actually, hindi na ako masyado inuubo at sinisipon. Konti na lang, pagaling na. Pero yan, kaya naman. At saka, thank God, medyo lumabig ngayong araw na to. Medyo nagiging maulan. Although, sana, habang nag-record ako, hindi naman sobrang lumakas yung ulan. Pagkatapos na lang. Okay, para hindi masyado marinig o maingay dun sa background. Pero, ayun guys. So, hindi ko masyado patatagalin tong intro na to. Since marami pa po tayo mga babasahing mga kwento. At saka, mamaya na lang tayo magchikahan after this. Mabasa ko yung mga kwento para sa video na ito. Hello sa inyong lahat. Ang story ko ay tungkol sa mga kakaibang nilalang. Bali kwento ito ng uncle ko na nangyari sa kanya nung siya'y teenager pa lamang. And then kwento naman tungkol sa sister ko. Unahin muna natin yung kay uncle. Ayon sa kanya, mahilig daw talaga silang mabundok ng kanyang mga kaibigan. Ika nga, mountain hiking. Ito ay noong kabataan pa niya. May dinayo sila na isang mountain na bago ka makarating sa pinakatuktok, may madadaanan ka munang maliit na bayan na kung saan kaunti lang yung mga naninirahan. Walang kuryente sa lugar na iyon. Habang bumibili ng maiinom sa isang tindahan, kinausap daw sila uncle pati yung mga kasamahan niya ng isang matandang lalaki. Mga iho, kung gusto nyo talagang tumuli sa pag-akyat, sige, pero huwag na huwag kayo magpapagabi doon. Dapat magkakasama kayo palagi. Kapag may nahiwalay, gumamit kayo ng pito para mahanap niyong isa't isa. Bili nito. Para kila uncle, simpleng paalala lamang ito kaya hindi nila masyadong pinigyan ng pansin. Sa unang araw, sinimulan na nila akyatin yung tuktok ng bundok. Mabato, malalaki yung mga puno, maraming limatik, at makitid yung daan paakyat. Wala silang kasama na guide sa kadahilanan na yung isa nilang kasamahan ay sanay naman sa pagbumundok. Ilang oras na nakalipas at narating naman nila yung taas. Kailangan nilang bumaba dahil hindi nga sila pwedeng magpagabi sa gitna ng kagubatan. Habang sila'y pababa, napansin nila na parang paulit-ulit na lang sila sa iisang lugar. Paikot-ikot. Pero hindi sila umalis dun sa kanilang pwesto. Sinubukan nilang lagyan ng marka yung puno at baka nagkakamali lamang sila. Pero totoo, bumabalik lang sila sa lugar na iyon. Pababa na ang araw, kaya ang ginawa nila, biniliktad nila yung mga suot nilang damit at pumito-pito sila habang naglalakad. Sa wakas, nakarating na sila sa maliit na bayan. Doon na lang sila naglatag ng tent dahil gabi na. Habang kumakain, nakiupo sa kanila yung dalawang matanda at sinabi nila ma-uncle sa mga ito kung ano nung kanilang mga naranasan dun sa bundok ng mga bandang hapon. Sinabi ng matatanda na mabutit nagawa pa nilang bumaba. Nagsimula na tiyong magkwento na marami talagang bantay dun sa bundok. Meron pa na nangyari noon na meron magbabarkada na nagtayo ng tent sa kalagitnaan ng kabundukan. Ang mga ito'y nag-inuman, nag-ingay at nagmurahan pa na nakakabasto sa mga nanirahan doon sa bundok. Nagalit daw yung mga elemento at pinagbabato yung lugar ng magbabarkada. Dahil may emergency number sila na binigay sa mga umakyat dun sa bundok, nakahingi ng tulong sa kanila ang mga ito at doon nila nakitang malalaking bato sa paligid ng tent. Para sa mga nagbubundok, respetuhin natin yung mga hindi nakikitang elemento. Totoo sila, nagmamanman, at nakatingin lamang. Ito naman yung nangyari sa sister ko nung siya'y katatapos pa lamang na kanyang first birthday. Nagkasakit siya ng sobrang lala
after niya mag-birthday. Iyak ng iyak na parang masakit yung kanyang tiyan. Namimilipit ito sa sakit. Nagpalipat-lipat na ng ospital yung parents ko upang mapatingnan ito. Pero lagi siyang pinapauwi dahil wala namang findings. Almost a month na walang improvement. Dinala na siya sa probinsya namin sa Cebu. Pinagamot siya sa mga albularyo doon at sabi nga may babaeng aswang daw na pumunta ng birthday niya at gusto siyang kunin. Hindi naman nalaman ng parents ko kung sino ito dahil open house yun nung nag-celebrate yung kapatid ko ng kanyang birthday. So ginamot na siya ng albularyo at nagbili nito na magkatay kami ng buhay na baboy sa bahay namin sa Maynila at ikalat yung dugo sa bahay to serve as an offering. Every 2 years daw itong gagawin. Ginawa naman ito ng aking mga parents. So every 2 years, nagkakatay sila ng itim na baboy sa bahay namin dun sa Manila. Kinakalat yung dugo sa pader ng bahay. Hanggang sa umabot na nga sa 20 years old yung aking kapatid. Sinabihan ko na yung parents namin na itigil yung pag-o-offer dahil hindi naman namin alam kung kanino talaga inaala yung baboy. Kadiri naman din kasi, saka medyo mahal. Akala naman namin, okay na. Pero isang gabi, na naginip ako. Nasa simbahan kami ng family ko. May matandang babaeng naka-all black with veil dun sa loob ng simbahan. Hindi siya nagsasalita, pero narinig ko sa utak ko yung mga sinasabi niya na kaya daw niya kaming sundan kahit saan kami magpunta. The following night, na naginip na naman ako. Lumipat daw kami ng bahay, pero andun pa rin siya at nakasunod. Bumukas yung drawer sa kitchen na puro kutsilyo ang laman. Nagsalita na naman siya sa utak ko at ang sabi niya, sasaktan daw niya kami lahat, makuha lang daw niya yung sister ko. The third day na naginip ako, hindi ko na kinaya. Grabe na yung takot ko. Sa third dream ko kasi, black yung background. Nakikita ko lang yung ulo ng sister ko na nakalutang. Dahan-dahan na nag-iiba yung itsura ng aking kapatid. May pagka-demonic yung dating. Tumatawa siya habang nag-iiba yung kanyang itsura. Tapos, biglang nagsalita yung ulo. Ang sabi niya, nakuha daw niya yung aking kapatid. So okay, akala ko nababaliw na ako. Then after a few days, yung boyfriend ng kapatid ko na naginip din ng matandang babae. Take note, hindi naman namin nakikwento sa kanya na may ganong nangyari dun sa kapatid ko at wala talaga siyang ka-idea na may ganong issue sa family namin. Anyway, sa dream ng boyfriend ng sister ko, hinahabol daw siya ng matandang babae na naka-all black with veil. Ulit-ulit itong sinasabi kay boyfriend na sa kanya lang yung kapatid ko at walang makakaagaw. Gising ni boyfriend, may mga marks dun sa arms niya. So hindi na ako nakatanggi nung ginawa ulit ng parents ko yung pagkalat ng dugo doon sa baboy. Tumigil na yung mga panaginip. Sinisipa ako ng mga magulang ko kasi muntik na daw makuha yung sister ko dahil sa aking pagtutol. Pero what do you think? Itutuloy na lang ba talaga namin yung pag-aali ng dugo? Kasi parang ang morbid naman. And hanggang kailan naman namin to gagawin? Nangyari ito noong early 2000s pa when I was still 12 years old. Pinangyaring sobrang nakakapangilabot na na-witness namin ng mga kapitbahay namin. Hindi ko nababanggitin yung place for privacy reasons. Yung subdivision na tinitirahan namin until now, maraming mga malalaking bahay pero madalang lang yung mga umuuwing mga tao. Sa buong maghapon, wala pa siguro sa 10 na sasakyan yung pumapasok at saka lumalabas. Para talagang ghost town. Sobrang tahimik talaga. Mga executives kasi yung nakatira mostly sa aming subdivision. Hindi uso yung mga naglalaro na bata at naglalakad sa labas. We keep mostly to ourselves at busy sa kani-kanilang mga buhay. Pero minsan, nakakarinig kami ng mga kahol ng aso na siguro pagmamayari ng isa sa mga homeowners. Nagbago yun na may sinimulang construction sa likod ng subdivision. Sobrang ingay ng mga gamit nila doon.
Yung parents ko, nagabang na lang ng mga magreklamong mga homeowners kasi nga nasanay na sobrang peaceful dun sa place. Pero wala. Siguro dahil hindi naman sila nagtatagal sa bahay yung mga nakatira doon. 2 buwan nang simulan yung construction na biglang may dumating na bagyo. Kasagsagan ng ulan noon. Around 9 PM na at ang lakas-lakas ng ingay ng mga dahon sa paligid dahil sa hangin. Halos wala kaming marinig kundi buga ng hangin tsaka malakas na tama ng ulan sa kalsada pati sa mga bubong. Nataon na may sakit yung isang sister ko noon. Naubusan ng gamot, so kahit na ang lakas-lakas ng ulan at mahangin, napilitan na lumabas yung father ko. Naiwan na lang sa bahay namin yung mami ko, plus yung sister ko, and a younger brother. Sinama ako ni daddy since may car naman kami. Gusto ko lang sumama kay daddy at pumayag naman siya. Almost zero visibility na, pero may napansin kami sa dadaanan namin na imburnal. May kulay pula na nakahalo doon sa tubig. Inisip ko kagad na dugo yun. Sinabi ko yung kay daddy at parang na-curious naman si daddy, so sinundan namin. May pagka-adventurous kasi yung daddy ko at matapang. So bumaba kami ng car at naka-flashlight pa kami at nakafocus lang doon sa tubig na umaagos. 8-line kasi yung kalsada na yon, pataas. Tapos sa taas na kalsada, may isang bahay. Sa gate ng bahay, nagagaling yung napakaraming dugo na lumalabas at tinutulak ng tubig. Kumatok agad kami dun sa gate, pero walang sumasagot. Sumilip ako sa siwang ng gate. May nakita akong paa ng tao, pero hindi ko makita yung kabuuan ng katawan kasi natatakpan na bahay. Hindi ko tuloy napigilan na mapasigaw kasi na-shock talaga ako. So bumalik kami ni daddy dun sa car at tumawag naman si daddy dun sa police station. So habang tumatawag si daddy sa police, nahimasmasan na ako at naunahan na ng kuryosidad. Bumaba ko ulit ng kotse at umikot sa likod ng bahay. Ewan kung bakit hindi ako pinigilan ni daddy. May nakita akong hagdan pataas dun sa pader ng bahay. Umakyat ako at saka namalayan ni daddy na wala na ako, kaya bigla niya akong hinabol. Hihilahin niya sana ako pababa, pero bago pa niya yun nagawa, halos patalon na ako na bumaba at halos nagpakarga ako kay daddy. Dad, ubos na sila! Sabi ko. Hindi ako makapagsalita pa dahil sa sobrang shock ko, so umakyat na rin si daddy sa hagdan upang tingnan niya na mismo kung ano ba yung nasa likod ng pader. I heard na napamura si daddy sa kanyang mga nakita. May 5 malalaking aso. As in malalaki talaga. Iba-ibang klaseng breed. Basang-basa na sila ng ulan pero hindi sila matinag sa kanilang mga ginagawa. Nakasubsob sila sa mga buwak-buwak na mga upper torso ng 3 lalaki. Wala nang ulo yung 2. Yung isa naman nakakabit pa sa katawan pero wala nang panga. Nahula ko. Unang kinain ng mga hayop. Halos kalansay na yung mga hita nila at yung paa naman na nakita namin dun sa gate. Wala na pala talagang katawan. Kasing paa na lang talaga. Ilang sandali pa, ayon kay daddy, nagagawan pa yung 2 aso. Kulay black yung isa, tapos yung isa naman ay kulay brown. Makakapal yung mga balahibo. Nagagawan sila sa bituka ng lalaking may ulo pa. Dumilat yung mata ng lalaki, tapos nakadidigaw ito kay daddy. Inangat pa nito yung kamay nito, tapos sinigpang ng payat na aso yung kamay niya. Hinakot daw yung tao sa isang sulok. Hindi na nakita ni daddy kung anong ginagawa nitong pag-atake dun sa laking walang panga. Natauhan na lang si daddy sa panonood after a few minutes. Bumaba na siya dun sa hagdan. Binuhat ako na parang baby. Tumawag ulit sa mga pulis. Thank goodness, may sumagot na at binigay ni daddy yung approximate na address. Nakiusap si dad na pumunta na sila dahil baka wala na silang abutan pa. Kaya niya siguro nasabi yun dahil nakita nga ni daddy yung mga aso na para pa talagang desidido na ubusin yung 3 lalaki.
Almost an hour later, dumating na nga yung mga pulis. Sinabi namin yung mga nakita namin. Masig sila na sindak sa kanilang naabutan. Pinaliyo nila kami at putok na lang ng mga baril yung aming narinig. After nun, nalaman namin na 6 na malalaking aso pala yung pinatay ng mga pulis. Yung isa daw nakita nila sa loob ng bahay at kung mga tapa ng buto ng tao, habang ni 5 naman nasa bakuran. 5 tao yung namatay. 2 maid at 3 lalaki na nakumpirmang mga construction workers sa tinatayong building sa likod ng subdivision. Yung mga kapitbahay namin na halos di naman namin nakikita, nabulabog yata nang makita yung mga police patrol cars, so naglabasan sila despite the rain. May mga nakakita din ng mga bangkay ng mga tao, so nagsigawan at mayroon pa nga nahimatay pa sa takot. 1 linggo akong hindi nakapasok sa school. Na-trauma kasi ako sa mga nakita ko. Nalaman ko na lang na eventually, kinausap na may-ari ng bahay yung surrounding neighbors to keep their mouth shut. Apparently, very rich talaga yung may-ari ng bahay na yon. Richer than their neighbors, so pumayag na lang sila. Anyway, hindi pa naman kasi uso talaga yung social media noon. Di gaya ngayon, so hindi ito talaga kakalat, unless may magsasalita talaga. Bayad na din daw yung mga kamag-anak ng mga namatay. Nalaman namin na pinagkatiwala pala ng mga amo yung mga aso sa 5 maid dahil magbabakasyon yung mga amo. Pero yung 3 na matatagal na, umalis din dun sa bahay. For unknown reasons, hindi na namin nalaman kung bakit. Ang mga naiwan na lang ay yung 2 bagong maids. Yung mga construction workers naman ay stay in dun sa site at nagbalak ang mga itong magnakaw dun sa bahay. Pero palaisipan pa rin sa aming lahat, maging sa mga pulis, kung bakit nakawala yung mga aso at naging mapangis na ganun. Ang hula ko, matapos umalis ng mga amo, hindi pinakain ng mga maids yung mga aso. Sa halip, nagwalwal at iniwan yung mga bagong maids na walang alam din. 1 linggo na daw kasi bago yung incident nung umalis yung mga amo, kaya tiyak na gutom na yung mga hayop. Hula ko din sa sobrang desperado ng mga hayop, kaya sila nakawala. After na nangyari until now, natutuwa na tuloy ako sa malalaking aso, pati sa malalakas na bagyo. Naalala ko kasi palagi ito. Buti na lang at hindi talaga na media. Pero mas naawa pa rin ako sa mga aso. Siguro, kung di sila ginutom, baka hindi naman nila magagawa ang ganon. Sa ancestral house ng mother ko sa Leyte, doon kami lumaki na magkakapatid. Maraming kababaligan doon sa bahay na yun, since bago pa ng panahon ng Hapon, nandun na yung nakatirik na bahay na yun. Ang natandandaan ko, matagal din na bakante yung bahay bago namin yung natirhan. Year 1994, nung umuwi kami doon. Kaming 3 magkakapatid, doon na pinanganak. Mama at papa ko, tapos lola ko ang tumira doon. Year 2005, bumalik kami ng Maynila upang magbakasyon lang sana. Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, hindi na kami nakauwi at dito na kami tumira ng tuluyan. Ang naiwan na lang dun sa Leyte ay yung papa ko at yung pangalawang kapatid ko. Malaki naman yung bahay, kaya kahit may nagpaparamdam man, wala na lang. Mas creepy pa nga yung mga aswang at tik-tik encounters kaysa sa mga ligaw na kaluluwa dun sa bahay. Anyway, yung background ng ancestral house na yun, may maliit na poultry doon for personal consumption lang. Kasi nga probinsya, so doon kami kumukuha ng eggs, tapos kung gusto namin mag-ulam ng manok, magkakatay na lang. Nung umalis na kami at naiwan na nga yung papa ko at kapatid ko doon, since hindi naman talaga mga lihitimong taga doon yung naiwan sa bahay, pinagtiripan sila. Kumbaga, ninanakaw yung mga manok. Gabi-gabi yun, hanggang sa huling inahina lang ang naiwan. Sa sobrang frustration ni Papa,
Nagpaalam siya dun sa tapat na bahay namin kung pwede pa siyang maglagay ng ground na 110 volts, kumbaga kuryente, doon sa kulungan ng manok para lang mag-ground yung magnanakaw at mahuli. May approval naman ng kapitbahay naming pulis, so ginawa nga ni Papa. Kinagabihan, umulan ng napakalakas. Alam naman natin na ang water ay conductor ng electricity. So yun nga, bumalik nga yung mga magnanakaw. And sad to say, nakahapak sila dun sa basa nung nahawakan nila yung ground. Yes, namatay po siya. Tostado. Hindi ko ito personal na nakita. Base na lang sa kwento ng family at relatives ko at ng mga pulis na nagpunta. Sa kasamaang palad, may Papa was arrested. Pero sabi naman ng mga kamag-anak kong pulis din, wala naman makakakaso dahil trespassing yung kawatan. Pinalaya din si Papa after a day nung natapos ng investigation. Mula nung nangyari yon, yung back door ng kusina palabas ng poultry, never na nailak. Ilak mo ngayon, balikan mo lang after a few minutes, bukas na naman. Ganun ang ganun. Naniniwala kami na yung namatay doon yung gumagawa noon. Masasara mo lang yung pintuan na yon kapag nilapat mo lang at hindi mo nilak. Pero kapag nilak mo, pagkabalik mo, bukas na bukas talaga siya. Akala naman namin hanggang dun lang yun. Pero mali kami. Isang gabi, habang natutulog yung papa at kapatid ko, nagising yung kapatid ko dahil may humihila daw sa paa niya. Sa sobrang antok, hindi niya to masyadong inintindi. Kasi nga, sanay naman sila talagang may nagpaparamdam dun sa bahay. Kinabukasan pagkagising niya, may marka na yung talampakan niya na hinila. Bakat ng kamay na madugo. Natayo na yung dugo sa kanyang talampakan. Year 2005 din nung nangyari yun. Wala naman kaming cellphone nung mga time na yon na may camera, kaya hindi ito napicturan. Year 2013, bumalik kami doon upang magbakasyon ng sana. Kami yung tipo na magpipinsyan na bibigyan na kita ng 1 million, matulog ka lang doon. Siyempre, mga anak mayaman, kami pare-pareho, edi kinagabihan, nagtalo-talo kami before dinner. Sino yung nagiiwang bukas yung pinto sa likod? Kada may pupunta sa amin ng kusina, sinasara. Pagbabalikan, makikita niya nakabukas na naman. Tapos yung katiwala lang ang nagsabi sa amin na yun nga, wala doon na nangyari yung ganun, yung pintuan na yun, kailangan ilapat lang. Pero hindi natapos doon ang lahat. First night, ito na siguro yung pinakamahabang gabi sa aking buhay. Sa sobrang takot namin, nasa gitna ng sala namin yung foam namin at doon kami nagsiksikan. Tapos nung lumalalim na yung gabi, nag-umpisa na magparamdam yung mga entities doon sa bahay. Doon sa taas, wala na kasing umakyat doon at wala doon natutulog kahit katiwala. Panday yung kalabog. Napakalakas. Parang bumabagsak na mga kahoy. May narinig ako mga boses ng bata. May tumatawa, meron din umiiyak. Sa hagdan, may naglalakad pababa at pataas. Halos umiyak na ako sa sobrang takot. Tinawag ko na sila mama noon. Bigla akong naging relihiyosa. Nagpray talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos mamaya, biglang nawala. Akala ko naman okay na. Pero maya-maya, may narinig naman akong mga yapak nang papalapit sa akin. Nakatulokbong kami ng kumot noon. Gising kaming lahat. Wala talaga nagsasalita. Lahat kami takot na takot. Tapos naglalakad, naramdaman naming iniikutan kami. Iba pa yung amoy. Hindi ko ma-explain. Basta ang lakas-lakas ng amoy. Ayoko mag-inhale sa sobrang takot ko. May kasabihan kasi noon na kapag naaamoy mo yung hindi pangkaraniwan, huwag mong sisinghutin kasi pwede ka nilang makuha, like madala ka nila sa kanilang dimensyon. Hindi ko naman alam kung totoo talaga yun, pero naniwala na lang ako. Gising kami buong gabi hanggang mag-umaga. Tapos kinabukasan, bumalik na kami kaagad ng Maynila. Wala na, kahit sino pa sa amin gusto pang bumalik doon. Hanggang ngayon, wala nang nakatira dun sa bahay na iyon. Umalis na din kasi yung katiwala ng bahay.
Kung may mag-aalok, kung kaya kong matulog ulit doon kapalit ng 1,000,000, hindi bali na lang siguro. Baka next time, hindi na kasi ako abutan ng umaga doon. Okay guys, so yun na nga yung mga stories na ating pong binasa para sa video na ito. So umpisahan na po natin yung discussion. So dun sa first story, regarding nga po ito sa pagbubundok. Okay, so marami naman na tayo mga kwentong nabasa, kahit dun sa Dawson's books pa, okay, na mga nagpunta nga dun sa bundok and then for some reason or another, hindi na sila nakababa o may nangyaring masama sa kanila dahil nga hindi nga nila nirespeto yung mga elemento doon sa lugar na yon, okay, sa bundok. So alam naman natin, usually wala naman tao talaga doon sa bundok. So doon na nanahan yung mga elemento like mga engkanto, mga maligno or what. So dahil nga ikaw yung nakikidalaw doon, okay, pumupunta-punta lang doon, okay, dapat ikaw yung makisama. So syempre hindi naman yung pwedeng yung taong nakatira talaga doon, sila pa yung makikisama sa'yo. So hindi naman yata maganda yun. Okay, pero yun nga, iwasan natin yung magkalat, iwasan natin yung mag-ingay, magmurahan. Basta, di ba, kung pupunta ka sa bahay ng kung sino mo, kaibigan mo, kung sino mo, yung relative mo, siguro naman hindi ka naman pupunta doon para manggulo, di ba? Hindi ka naman yung ikaw yung magiging pasimuno na kaguluhan. So, yun, parang ganun lang din. Okay, kung pupunta ka doon, make sure na hindi ka nagkakalat, hindi ka naggugulo, para pakisama ka rin nila, hindi ka rin nila guguluhin, hindi makakauwi ka pa sa inyo, okay? Doon naman sa pangalawang story niya, kasi may dalawang kwento nga itong sender na ito, regarding naman nga po doon sa pagkakalat ng dugo, okay, kasi nga daw may aswang daw and all. Para sa akin, kung nagwo-work naman, okay, might as well, continue mo na lang, kaysa sa parang nagdudulungan ka na, ay, hindi ko naman alam kung kanino talaga yung binibigay yung, what do you call this, yung parang sacrifice na yan, okay? Or yun, kasi every 2 years lang naman, hindi naman siya hindi naman siya ginagawa every year, o kahit every week, o every month, o ganyan, every 2 years. So, may enough time naman kayo para makapag-ipon, para makabili ng, parang ito yung baboy na itim. Hindi ko naman kung bakit kailangan baboy na itim, and then, yun nga. So, siguro naman yung karne nun hindi naman yung itatapon o kaya ipamimigay lang. Pwede naman yung kainin din yung karne ng baboy na yun, di ba? So, hindi rin naman siya masasabing totally magastos, okay? Kasi nga, papapakinabangan din naman yung karne ng baboy. Kaysa naman sa kapalaran mo yung buhay ng kapatid mo, yung buhay ninyo na, yan nga, hindi nga kayo nakagastos, okay? Pero, yan, edi baka nakuha na nga kayo ng aswang, di ba? Kasi nga, unless makahanap kayo ng ibang solusyon, okay, para hindi na kayo guluhin, edi, ayun, gawin nyo na muna yan. Hanggang siguro sa hanggang siguro lumipas siya ng ibang bansa, ganyan. Malamang hindi naman siguro siya maaabutan o mahahabol hanggang sa ibang bansa na, di ba? O, ewan ko, hindi ko rin masabi kasi hindi naman ako specialist sa ganyan. Okay. But anyway, doon naman sa pangalawang kwento, regarding nga po ito dun sa kanya pong experience. Teka, nakalimutan ko actually yung pangalawang kwento. Tingnan ko muna kung tungkol saan. Nakalimutan ko kasi. Okay. So, tungkol nga po dun sa sa mga aso. Okay. So, ayan. Ang masasabi ko lang, alagaan nating mabuti yung mga alaga nating hayop. Kasi nga, hindi ko rin talaga makalimutan yung dating nakita kong kwento nga regarding sa mga animal shelter na ang layunin talaga nila alagaan yung mga aso, yung mga pusa, ganyan. Pero siguro sa kakulangan ng pondo, hindi naman sila totally masisi. Okay, pero parang ganun din. Kasi kung pinakawalan na lang nila pala, kung hindi naman pala nila maasikaso, mabibigyan ng parang pagkain o edi might as well, okay, yung pakawalan na lang nila. Kasi katulad yan, nagkainan na yung mga pusa. Ewan ko kung nabalitaan nyo ba yung ganito, yung hindi ko alam kung namatay na lang ba yung pusa dahil sa gutom tapos kinain na lang siya ng mga kasamahan niya o pinagtulong-tulungan siya ng kasamahan niya hanggang sa yun nga, doon siya namatay kasi kinain na nga siya. Masasabi ko lang nakakatakot talaga yung nangyari doon. Okay, nakakalunos-lunos talaga. And sana, wag natin gagawin yun sa mga hayop. Kasi kung wag naman sana dumating yung panahon na tayo rin mangyari yun sa atin na nagkakainan na tayo. Diyos ko. Nakakapangilabot talaga, cannibalism.
Okay, I'm sure hindi naman nila gustong gawin yun, pero syempre, yung pagnanais silang mabuhay, kasi hindi naman sila, kasi nakakulong sila eh. Kaya nga sinasabi ko, kung ganun din naman pala na hindi mo naman pala makapapakain talaga o maaalagaan, might as well, hayaan mo na lang sila dun sa lansangan din, bigyan mo ng pagkain paminsan-minsan, kisa ikukulong mo, wala ka naman bibigyan na pagkain, di ba? Okay, yun lang ang akin lang naman. Nakakatuwa nga kasi nga doon sa Northgate, kung saan ako nagtatrabaho, ayan, meron dyan yung mga tawag nito, maraming mga pusa. Okay, pero yung mga pusa doon, I think pinapakain talaga sila. So may mga call center agent siguro na mahilig din sa pusa, nagbabagandang loob, nagbibigay sa kanila ng cat food. Hindi ko alam kung pinapagamot din ba sila, yung pinapavet din ba sila para hindi na sila dumami. Okay, or tsaka kunyari may sakit or what. Pero yun nga, so nakikita ko kasi parang mukhang healthy yung mga pusa doon. So, inis ko nga parang kung pwede lang kung mangunguha ko ng mga pusa sa lansangan dyan, tapos doon ko ilalagay para at least doon sa Northgate eh. Tiyak na may pagkain sila, may masusilungan naman sila, kasi nga may mga building naman doon. Okay, pwede silang sumilong doon. So, ayun, okay. Doon naman sa ating pang last na story regarding nga ito dun sa parang ancestral house, okay? So I wish na may ganun kami kayaman na may ancestral house kami o bahay sa probinsya or what. Kasi sa amin wala naman kasi hindi naman mayayaman yung mga magulang ko. Never naman sila nagkaroon ng sarili talaga nilang bahay. Yun nga. Okay. So I wish na meron nga kaming ganun na parang kung magbabakasyon kayo, may bahay kayong tiyak na mapupuntahan. Pero anyway, so, masasabi ko lang doon, kung ako yun, parang either kasi hindi kasi nabanggit dito sa kwentong ito kung sinubukan ba nilang ipabless, patingnan sa albularyo, o kung sino man na pwedeng tumingin doon sa bahay para baka magawa ng paraan para hindi naman sila ginugulo. Pero ako nga guys, gaya nga ng sabi ko, parang okay lang sa akin yung haunted house. As long as hindi naman yung tipong mga nababalitaan ko na lahat ng tao nung tumitira, yung mga nagkakasakit daw, na wag naman gano'n yung minamala sa buhay. Basta sabi ko nga, haunted, pero yung mga tipong mga slight na paramdam lang, pero hindi naman totally magkakasakit ka o mamamatay ka kapag nanatili ka dun or what. Yung siguro parang lang, wala, parang may kasama ka lang na hindi mo nakikita, ganyan. Oo, diba? Tsaka para sa akin yung nangyari dun sa, namatay dun sa magnanakaw, I'm so sorry. Okay, pero sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin sa akin, pero deserve niya yun kasi magnanakaw siya. Kasi naranasan din namin yan guys nung tumira kami before sa Bicol, okay? So kinukuha nga yung mga namin, mga manok, mga itik, ganyan na parang nababawasan isa-isa. So ganun siguro sila kapag hindi ka talaga taga roon, like hindi ka nila nakalakihan, nakasama doon, talagang parang feeling nila pwede nilang gawin yun na pag nakawang ka or hindi ka nila kinukonsider na parang kasama talaga o parang parte na. Basta parang tipong pagtitripan ka talaga na nakawang ka talaga nila ng mga livelihood, yung mga pang poultry, ganyan, yung mga itik namin, yung mga pabo. Nung time nga na tawag nito, pauwi na kami dito sa Maynila, may mga alaga kaming pabo, dinala namin siya actually talaga dito sa Manila, sa Las Piñas. Pero wag ka na wala pa yung pabo the night before. So sa amin, okay, sige. Hindi na namin hahabulin kasi nga paalis na rin naman. Pero may mga naawa sa amin na kapitbahay, nagparinig na, hay nako, sana ilabas na yung pabo, ganyan. Napaparinig sila. So parang tumulong sa amin. So eventually, bigla bumalik, nagulat na lang kami, bumalik na yung pabo. So naiuwi pa namin dito sa tapos kinatay namin eventually. Pagdating dito sa Maynila, okay, hindi ko gusto yung lasa ng pabo guys. Hindi ko, yung turkey, ganyan. Hindi siya masarap para sa akin. Pero, ayun nga, yun ang kwento doon. Okay, so anyway, I hope na nag-enjoy po kayo sa mga stories na aking binasa ngayon sa video na ito. Hopefully, makapag-live na po tayo ulit. I think mas preferred ko na yung mag-live na lang. Okay, from time to time. Sana magtuloy-tuloy itong medyo lumalamig na yung panahon. Kung pwede lang umulan-ulan. Hindi naman yung sobrang ulan para magbaha. Para, enough lang para hindi naman yung sobrang init ng panahon. Kasi guys, Diyos ko, nakakaloka yung init, diba? Alam natin yung mga tan dito sa Pilipinas. But anyway, so stay tuned for more videos to come, more stories to come dito sa kwentong Aswang at Kababalagan. So kung di pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Click nyo yung notification bell, paki-like tong video na to at mag-comment po kayo sa baba. Maraming sa inyong pagtangkilik. Stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye! Ang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon,
Ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.